Maraming nagtatanong sa amin kung anong pinagkaiba ng Kinsta sa WP Engine. At sa video na to, i-explore natin yung comparison na yan. Parehong malaking pangalan sa managed WordPress hosting yung dalawa. Kaya dapat maintindihan yung mga key differences sa support, performance, at features. By the end of this video, may clear picture ka na kung alin ang best hosting platform para sa website mo. So without further ado, simulan na natin ang comparison. When comparing Kinsta and WP Engine, tandaan nyo na may parehong strengths itong dalawa. At medyo magkaiba ang focus depende sa audience at needs mo. Ang WP Engine may history na as one of the pioneers sa managed WordPress hosting noong 2010 pa. Over the years, tumulong ang WP Engine na i-shape at i-define ang standards for managed hosting ng WordPress. Trusted to ng maraming business at enterprise na priority ang stability sa isang feature-rich hosting environment. While yung Kinsta, in-established noong 2013, mabilis silang nakilala sa pag-offer ng cutting-edge approach sa website performance, world-class customer support, at user-friendly dashboard na nagpadali mag-manage ng websites para sa developers at non-developers. Kahit na mas bago to, nakabuo ang Kinsta ng solid client base na mahigit 23,000 companies globally, from startups to big enterprises. Isa sa mga main differences ng Kinsta at WP Engine is yung core infrastructure nila. Ang Kinsta exclusively gumagamit ng Google Cloud Platform or GCP at nakikinabang sa premium tier network ng Google. Yung infrastructure nito na nagbibigay ng pinakamataas na performance, speed at security gamit ang advanced hardware at network technology. Sa Kinsta may access ka sa pinakabago at pinakamabilis na Google Cloud C2 Computing Optimized Virtual Machines or VMs at available to sa lahat ng pricing plans nila. Kaya siguradong maximum speed para sa lahat ng customers, kahit ano pang budget nila. While ang WP Engine gumagamit ng Google Cloud Platform pero may access ka lang sa C2 VMs kung nasa premium or custom plan ka. Ibig sabihin para sa karamihan ng WP Engine customers, lalo na yung mga nasa standard plans, limited lang sila sa low-tier Google Cloud Virtual Machines na mas mababa yung speed at performance. Pinalevel up pa ng Kinsta ang infrastructure advantage nila sa pamamagitan ng free integration with Cloudflare sa lahat ng plans. At yung enterprise-level Cloudflare integration ay maraming benefits. Kasama na yung secure firewall, support para sa mga latest web protocols tulad ng HTTP3 at full DDoS protection. Aside from this, may access din ang Kinsta customers sa Global Content Delivery Network or CDN ng Cloudflare na may halos 200 locations worldwide. Kaya mas mabilis ma-access ang websites from any region. Yung WP Engine, kahit na solid din na platform, hindi sila nag-o-offer ng same level of integration sa Cloudflare. Instead, StackPath o dating Max CDN ang gamit ni WP Engine as CDN provider na may around 50 points of presence worldwide. Kahit na maasahan ang StackPath, mas limited ang network coverage nito compared sa wide reach ng Cloudflare. Aside from this, may additional fee pa ang WP Engine para sa Global Edge Security add-on na may kasamang features tulad ng firewall at DDoS protection. Sa data center coverage naman, mas maraming options ang Kinsta. May 29 Google Cloud data centers sa major global regions. Ibig sabihin kahit nasan pa yung audience mo, pwede kang pumili ng pinakamalapit na data center para mas mabilis ang performance. Ang WP Engine naman may support lang para sa around 11 Google Cloud data center locations. May extra fees pa para sa ibang premium location. Kaya minsan nagiging complicated yung pricing at mas limited ang flexibility. Sa pang-area na dapat i-consider is yung performance monitoring at debugging. Sa Kinsta may free access ka sa custom-built application performance monitoring or APM tool sa lahat ng plans. Dinesign ang Kinsta APM para tulungan kang mag-troubleshoot ng performance issues at makita yung mga slow database queries, slow plugins, or ibang bottlenecks sa WordPress performance. While yung WP Engine walang built-in na APM tool. Pwede naman yung New Relic para sa performance monitoring sa WP Engine. Kaso kailangan mo pa ng hiwalay na license para dito na dadagdag pa sa total cost ng hosting. Database perform. Isa pang area to na kung saan nag-excel ang Kinsta. Sa Kinsta, automatic na ino-optimize ang MySQL databases every week para sa lahat ng customers nila. Dahil dito mas efficient ang database queries at mas smooth ang takbo ng mga websites. Itong proactive approach sa database management is nakakatulong mabawasan yung chance ng slowdowns at ma-improve yung website performance. Lalo na para sa mga dynamic websites na madalas mag-interact sa database. Yung WP Engine walang automated MySQL optimizations. Kaya pwedeng mag-result sa lower performance over time kung hindi to manual na i-optimize ng user. Ang customer support is madalas ding factor para sa maraming website owners sa pagpili ng hosting provider. Parehong nag-offer ng 24/7 support ang Kinsta at WP Engine. Pero may malaking difference sa setup ng support nila. Ang support team ng Kinsta ay mga WordPress experts at
Linux engineers na available anytime via live chat. Ang nagpapasolid talaga sa Kinsta is yung quality ng support nila. Yung average response time nila is under 2 minutes. At multilingual ang support nila para matulungan yung mga non-English speaking customers. Yung ganitong level ng support is offered sa lahat ng plans ng Kinsta. Kahit anong price, kaya lahat ng customers may equal access sa expert help. Ang WP Engine may 24/7 customer support din, pero naka-tiered system. Ibig sabihin, yung mga customers na mas mataas ng plans is may access sa direct and advanced support. While yung mga nasa lower tier, possible maka-experience ng mahabang waiting times or incomprehensive assistance. When it comes sa pag-migrate ng website sa bagong host, ang Kinsta nag-offer ng free white glove migration para sa mga customers na lumilipat from WP Engine or ibang hosting providers. Ang migrations na to hinahandle ng expert engineers ng Kinsta para siguraduhin smooth, secure at optimized ang proseso. While sa WP Engine, DIY migration plugin ang binibigay nila na effective naman pero hindi kasing comprehensive ng migration service ng Kinsta. Isa sa mga main differences between Kinsta at WP Engine is yung pricing models. Ang Kinsta may straightforward billing system na based sa number ng visits sa website mo, madaling i-track kaya mas madaling ma-predict ang monthly cost. While yung WP Engine pricing model, kino-consider yung total visits at bandwidth usage. Kaya minsan, mas mahirap i-estimate yung cost lalo na sa mga website na may unpredictable traffic spikes. Pagdating sa site reliability, tinitignan ni Kinsta ang bawat site sa platform nila para sa uptime na umaabot sa 720 checks per day. Dahil dito, siguradong mareresolve ang mga issues na lalabas at automatic na itatry ayusin ang PHP feature ng Kinsta. Ang WP Engine naman may similar monitoring. Pero ang ganitong level ng uptime tracking at automated troubleshooting is para lang sa premium at enterprise plans. Kaya yung mga nasa lower tier, possible na hindi same ang reliability. Kung gusto mong i-try alin man sa dalawa, gamitin mo yung link sa description. Kapag kinlik mo yung link ng WP Engine, mapupunta ka sa pricing plans nila. Meron silang light plan na around $30 per month, starter plan na $20 per month, professional plan $40 per month, e-commerce professional plan $50 per month, at growth plan na nasa around $77 per month. Pag ginamit mo yung link namin, makakuha ka ng 4 months free para sa plan mo. Makakatipid ka ng around $120. Pag nakapili ka na ng plan, click buy now para makapag-checkout ka na. I-enter mo yung code tapos click continue to payment. Para naman sa Kinsta, may link din kami sa description. Makakuha ka ng hanggang 2 months free kapag nag-annual plan ka. Meron silang single site plans, multi-site plans, at agency program. Ang single site plan nasa $30 per month. Ang multi-site plan nasa $59 per month at ang agency plan nasa $284. Kung interested kayo, gamitin nyo lang yung links namin sa baba. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Mag-comment lang kayo kung may tanong kayo tungkol sa mga platforms. Like and subscribe para di nyo ma-miss ang mga future videos. Maraming salamat sa panonood at takit sa susunod.